Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Panginoon, salamat sa araw na ito at bigyan niyo po kami ng masaganang pamumuhay at malakas na pangangatawan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng talino at lakas ng loob upang matapos ang programa nito. Panginoon, bigyan niyo po kami ng panibago at masigabong araw at sa dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago kayo po, pagipulot muna ang mga basurahan, or yung basura, kalat dyan sa maupuan nyo. Pagkaayos na din maupuan. Ayan. Mukhang wala namang kalat. Sino kasama ng sekretary ngayon? Ako po, teacher. Sino ang lumiban sa arasyon? Wala ko, teacher. Ayan. Dahil naman dyan, noong mga nakaraang araw, meron tayong tinalakay na paksa. Sige nga, kung natatandaan niyo pa kung ano ang ating tinalakay noon. Gianna, ano ang tinalakay natin noon? Mga tungkulin po ng wika. At ano lang yung nalaman? Nalaman ko po dito na yung tungkulin ng wika is ito yung pagpalitan ng impormasyon sa pamamagitan po ng mga simbolo. Kaya, napakahusay. Hindi ko pinalimutan yung ating talakayin. At dahil dyan, bago natin sisimulan ng ating talakayan sa panibagong paksa, meron akong hanggang video sa inyo. Ang kailangan nyo lamang gawin, class, manood, intindihin. Pagkatapos ng tatanungin ko kayo kung ano yung mga napansin at nalaman sa video ang ipapanood. Ayan. Ano masasabi nyo o nalaman nyo, napansin nyo dun sa video pinanood? Sige, Carlo. Bibigyan kita ng chocolate mamaya. Pag nasagot mo. Yung napansin ko po sa video, ito yung mga wika o yung mga sinasalita nating mga tunog na nanggagaling sa ating kalooban. Ito yung mga wika na pinapahayag natin sa pang-araw-araw o ginagamit natin sa araw-araw. Yan, tama. Palakpakan naman natin si Carlo. Kasi kaya nakakagaling. Napansin ko din po na may ibang nagsasalita rin po sila gano'n ng ibang-ibang palakpakan naman natin si Carlo. Dahil dyan, ang aking video pinanood sa inyong class ay may konekta sa paksa aking ituturo ngayon. Ito ay ang antas ng wika. Ayan. Antas ng wika ang ating talakay ngayon. Dito muna tayo sa layunin ng ating... Ayan. Sige nga, sino ba maaari magbasa sa layunin? Ikaw, hindi ka nagsasalita. Ibasa. Layunin. Una po, nabibigyan kahulugan ng antas ng wika. Natutukoy ang mga antas ng wika batay sa mga halimbawa. Nabibigyan pagpapahalaga ang wika sa lipunan at huli
malinaw ang panahon. Ang halimbawa ng balbal, ito ay purita, mahirap, ito yung kahulugan niya. So, chika, ito ay kwento, pudra, o mudra, ito ay nanay, shibuli, ito ay tombo, ay chikiting naman, tira na itong bata. Sino makakapagbigay sa akin ng halimbawa ng balbal? Sige, Edgy. Shota mo, ibig sabihin is kasintahan. Oh, may kasabihan ka na ba, ma? Bawal pa, ha? Sino pa? Sige, Carlo, Ana. Pudra po, tatay. Sige. Guru, wala po akong masasabi. Pasensya na ako. Dahil dyan, Mika, yan ang iyong takdang aralin. Dapat meron kang may bigay sa aking halimbawa ng balbal bukas. Okay? Sunod na nasang wika ay ang kolokyal. Ang salitang kolokyal, ito yung pag-iksi natin ng mga salita o grupo ng salita. Kilala ito na informal na salita na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Halimbawa nito ay sa buong salita, ito ay halika. Sa pagpapaigli, ito ay lika. O sa buong salita, ito ay naroon. O naroon, ito naman ang pinaikling salita ay naroon. Sa buong salita, ito ay hintay. Sa pinaikling salita, ito ay antay. Ang kabuong salita nito, saan? Sa pinaikli ay saan. Saan? O, sino makakapagbigay sa akin? Ay, ready si ate mo. O, sige. Dahil hindi pa ako nakapagbigay kanina, babawi ako ngayon. Ang salita, sige, na ang pinaikling salita ay give. Ayan, tama. Palakpakan naman natin. O, sige, Carla, nagtaas ka ng kamay mo. Ano ngayon sa'yo? Nandoon. Nandoon, anong pinaikling salita nito? Nandon. Nandoon, tama. Pili ko naman naintindihan yung kolokyal. So, sumunod na tayo sa atas ng wika. Ito ay lalawigan. Ayan. So, ang lalawigan class, ito yung mga laging salitain. O, karaniwang salitain o dialekto ng mga katutubo sa lalawigan ng Cebuano, Bicolano, at Batangueño. Sa Tagalog, ang salitang sa Tagalog ito ay paa. Sa Kapampangan ito ay Bitis. sis. O sa Tagalog ito ay bariya. Sa Bicolano ito ay Sisilyo. Sa Tagalog tinatawag natin itong mahal. Sa Bisaya ito ay Hinigugma. yan. Sa Tagalog ito ay naniniwala. Sa Waray ito ay Natuon. yan. Naiintindihan naman ba ang ating sinabi sa lalawiganin? Opo. Yan, maraming salamat. O, sa susunod na atas ang wika natin ituturo, ito ay ang pambansa. Ang pambansa, ito yung sa mga salita na lagi natin ginagamit sa mga aklat o babasahin. Ito yung mga karaniwang wika na ginagamit natin sa loob ng paaralan. Halimbawa nito ay ang ina, aklat, dalaga, at masaya. Ngayon, syempre, maaari mo ba akong bigyan ng halimbawa ng pambansa? Estudyante. Estudyante, tama. Sino pa? Okay, anak. Guro. Guro. O, sino pa? Wala na? Wala na. Wala na. Sige. Ang huling atas ng wika, ito ay ang pampanitikan. So, ang pampanitikan, ito yung pinakamayamang uri sa atas ng wika. Bakit kaya? Dahil kadalasan binibigyan ito ng ibang kahulugan o mas malalim na kahulugan. Halimbawa nito ay ang kaututang dila. Sino makakapagbigay sa akin ng kahulugan ng kaututang dila? Kakwentuhan ko or kachismisan. Ayan, chismosa ka lang na. Balat sibuyas. Ang sige. Kiyakin. Kiyakin. Ang sunod naman ay nagbukas ng bibig. Nagmahal. Ayan. Nagmamay ka na ba, Carlo? Opo. Nasaktan. Hindi pa po. O, dahil dyan, naiintindihan naman ba natin lesson? Ang tas ng wika? Opo. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng pangkat na gawain. So, ang kailangan nyo gawin, kumuha kayo ng papel at maghanap kayo ng kaparehan nyo. Maghanap kayo ng kaparehan nyo. Tapos, sa lahat ng antas ng wika na aking itinuro, pipili lang mo kayo. At maya-maya katapos ito, gumawa kayo ng senaryo sa harapan. At pagkita nyo sa akin kung ano yung antas ng wika.
pa. Magbay ka naman. Tapos na ba? Opo! Sige, bibigyan ko ng another points at sino mga una mag-represent. Sige, kayo. Maglagay niyo mamaya ng 5 points plus 5 points sa inyo. Okay. Sige, tingnan muna natin. Dito ka sa gitna. Panoorin natin kung anong kanilang sinabi. Kung gagamitin po namin is yung balbal. Balbal? So, kumusta yung test mo lang din? Ay, naku, ay nila. Kababago mo. Pero ano yung score mo? Ay, naku, 68 yan mo. Uy, ako, may ka 72. Kung at least pasado tayo. Sana all! Diyos ko. Salamat po. Ako, magaling mo lang kayo kami dyan. Bigyan natin sa palakay. Sunod na grupo. Ano ang iyong antas ng weekend na pinili? Balbal. Palpal. Sige nga. Oy, ate, ano ko rin yung mudra? Chikita, very pudro. Ay, atin na namang ulam, pang nase. Bisa na ako sing magchibog. Hindi alamon. Magbay na mga kettlewall. Alam, ako sarali naman yalit pasing eh. Sali mo na ako mo. Hindi alamon, Roy. Pero no, matutulta na mo. Ayan, napakagaling. Parang pangatawal natin ang pangatawal. Ay, tayo dyan. O muli, ano nga muli ang ating paksa ang ating tinalakay? Wait lang po. Yes, ano yun na? Correction lang po dun sa amin is ang ginamit po, pala po namin is ang lalawigan. Lalawiganin. Anong ginamit yung dialekto? Habang tamang banan. Sino makakapagbigay sa atin kung ano ang atin natin ngayong araw? Antas ng wika. At anong nalaman mo sa antas ng wika? Nalaman ko po na yung mga iba't ibang wika na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ayan. So, sige nga, LG anak. Kung bibigyan ka pagkakataon, paano mo may pagmamalaki ang salitang o wikang meron ka? Palagi ko po siyang gagamitin sa pang-araw-araw na ginagawa or mga gawain ko. Ayan. Sige. At dahil dyan, meron akong naready sa inyong pagtatala. Siyempre, hindi mawawala ang ating, hindi matatapos ang ating lesson kung walang pagtatala. O, dali lang nga natin po. Ayan, dahil dyan meron ako ang inihanda ang pagtatala sa inyo. Kailangan nyo naman gawin, nagbibigay ako ng salita at yung tutukuyin kung ito ay balbal, kolokyal, lalawigan, pambansa, pampanitikan. Ang unang salita na aking ibibigay ay masaya. Sige nga, Carlos, saan kaya nararapat ang masaya? Sa pambansa ko. Pambansa, tama ba siya? Opo! Ano pa ka naman? Nakikinig talaga si Carlo. Ang pangalawang salita ay andito. Sige, Champagne, ikaw.